Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito po, si Amy Marcos. Kasama na dyan yung mga ilang mambabatas. Kasi naalala nyo yung nag-init po ang ilang mga mambabatas, lalo na po si Ako Bicol Party List, si Bungalon, Representative Bungalon, kasi nalaman po nila na nawalan po ng budget ang 4-piece, no? So magkano yun? Mamaya sasabihin natin, actually na-vlog natin yun, no? Na kung saan na-discover nila dahil sa kadaldalan, kaepelan, no? Ka-epal ni Senator Amy Tambalina Marcos dyan sa pagbusisi sa AKAP. Naalala niyo yung AKAP? Di ba nag-Senate hearing pa siya? Pinapatunayan niya na yung AKAP ay gagamiting pangsuhol para sa People's Initiative daw ni Representative Martin Romualdez si Ninong. Ayun, bokya po siya. Nasupalpal siya nung mga mambabatas na siyang nagbuo nung AKAP at isiningit nga po yan. Pero inaprubahan nila sa GAA. Ang todo depensa dyan, si Representative Erwin Tulfo. Dahil sa kanyang idea yan eh. Gago. Di ba? Gago talaga to si Amy. Yan, nasupalpal siya. O nasan na ngayon ang Senate hearing niya? Wala na. Kasi nabutata siya eh. Nawala yung init nung kanyang, huli ko kayo. Mga mandarambong kayo. Lalo na ikaw Martin, mandarambong ka, kurap ka. Dapat ka nang paalisin dyan as speaker. Kaso, alam nyo na, dinipensahan ng mga mambabatas ang kanilang speaker, ayun, nilabasan siya ng ebidensya. Ano pinagsasabi mo? Pumirma ka nga eh. O di ba? Akala ni Tambalina naka-score na siya. Wala. Kaya nilabasan siya. Ito po i-background natin mga kababayan. Yan sa balita ng Inquirer.net. Solon, Amy, move to cut 4-piece fund, did not expect more beneficiary. So madaling salita, kaya niya daw po kinat o nilipat yung budget sa ibang programa ng DSWD. Kasi daw po, wala naman nang magbi-benefit doon. Hindi daw na i-distribute pa nung DSWD, matatapos na yung taon. Meron pa yatang ilang bilyong piso. Tapos itinransfer niya na sa ibang programa para hindi na ibalik yung pondo sa gobyerno. Kita nyo? Hindi naman na pala magagamit, ba't di man lang ibalik sa gobyerno para bawas utang? Di ba? Ito po yan. Sino po nagsabi ng ganon Ito, paano siya nahuli? Ito po. Basahin natin dito sa baba ng ulat ng Inquirer. Kasi yun sa taas, yung kwento yun The issue over the 4-piece came after Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon in response to Marcos tirades about the ayuda para sa Kapos ang Kita program. Yung AKAP nga, na yung kung saan yung AKAP, yan yung programa na isinulong ni Erwin, sabi niya nung nandun pa siya sa DSWD. Kaso natanggal nga siya, di ba? Hindi siya na-appoint ng commission appointment. Kaya inilapit niya kay speaker. Maganda naman. Kasi ano ba yan? Yan po yung tulong para sa mga trabahante na ang kinikita ay below 23,000 or 25,000. Yun yata no? Kung wala ka dun sa range na yon, sabihin mo 20,000 ka lang, based on their computation sa monthly na hindi sasapat. Bibigyan kanila ng ayuda. Sabi ni Amy, bakit ito? Naglagay na kayo ng bilyong piso halaga dito, pero wala pa pala kayong ganito. Di ba? Tapos sabi niya, gagamitin pang suhol ito. Ano ang sabi ng DBM, yung Department of Budget and Management? Hindi pa po na ilalabas ang pondo dyan. Bakit? Kasi wala pang implementing rules and regulation. Uli! Di ba? Ngayon, nagkalkal ngayon itong mga congressman sa pamamagitan ni Ako Bicol Party List Representative Angelo Bungalon. Ang sabi niya, in response to Marcos tirades about the AKAP, claim that the senator had made realignments in the 2023 budget that led to 4.3 million
Poor Filipinos not getting cash aid. Alam nyo nung binlog ko to, yung may mga nag-comment sa vlog natin, kaya pala hindi kami nakakuha ng ayuda. Meaning may mga porpis beneficiary nagko-comment doon. Sisihin nyo si Amy. Bakit niya ni-realign? Ha? Bakit? Mamaya, darating tayo dyan. Sabi ni Bungalon, yung 4.3 million Filipinos amount to almost 900,000 households who did not get assistance through porpis because Marcos supposedly redirected 13 billion to another social amelioration program. Sa iba, tinransfer nila yung pera sa ibang DSWD na mga programa. Ito yung paliwanag ni Marcos. Ha? In response, Marcos said that in the hearings for the 2023 budget, yung proposed budget, DSWD admitted that only 45% of the porpis budget was utilized, leading her to propose that rather than having the agency return the funds to the security annually or the treasury annually, the surplus fund should be allocated to another program. Pero, ito pa. Ito, tingnan nyo During September 2022 hearings for the GAA 2023 budget, the DSWD admitted that, per their financial reports, only 45% of the porpis budget had been spent with a single quarter to go. Single quarter to go. September sila nagmi-meeting, naghihiring. Pinakita 45% pa lang po, Madam Senator. Pero may isa pang quarter. Ano yung quarter? October, November, December. How many days? You still have approximately 90 days to complete that 100% or whatever less than 199.9. Pwede na. Kaso, ang ginawa ni Amy, ni-reallocate niya. Sabi niya ito, in order to avoid the threatened return of the unspent porpis allotment, I recommended that the balance of 8 billion instead be realigned to quickly implementable DSWD projects, so it was divided among supplemental feeding, Kalahi CIDSS, Quick Response for Disasters, and AICS. Marcos believes her move also benefited marginalized sector. But the question is, Miss Senator Tambilina, meron ka pang isang quarter to fully utilize yung iyong trabaho, yung mandate. Mandato po ito batas po itong porpis Natapusin mo. Gawin mong at least 99.9% o close to 100%. Di ba? Bakit sabi mo, inamin mo, meron ka pang isang quarter? Ito, sinabi na natin to doon sa vlog natin. Why you did not utilize the whole year? Bakit ka nag-skip ng isang quarter and then you transfer the fund to already to another amelioration program? That is so wrong. So that's why sabi ni Bungalon, almost 900,000 households hindi nakatanggap nung ayuda. It is in violation of the law. Kita mo yan? Ikaw ang nag-violate ng law, dapat ka talagang imbestigahan. Sabi po nila yan, batas po, yung porpis na yan. Hindi po yan gawa-gawa lang. Ngayon, nagmamalaki ka pa, gaga ka. Tama mali. Kayo mga kababayan, anong opinion ninyo? Ano magiging reaksyon ninyo? Tama ba na meron ka pang isang quarter? Quarter, 3 buwan pa, 90 days approximately to finish distributing the necessary funds for this mga nasa porpis mo. Kaso nagmadali siya. Wala pang ang 50%, pinatransfer mo na. Wala pang 75%, pinatransfer mo na kasi natatakot kang ibalik yung pera sa national government. Mano naman kung ibalik nila? May mga pondo naman yung ibang mga programa ng DSWD. And then you save money, right? Kung ako lang yun. Di ba? Tama, mali. Kaya you deprive
the almost 900,000 households, 4.3 million Filipinos nawalan, mga talagang mga porpis. Oh, sisihin nyo si Amy Marcos. Ngayon mga kababayan, anong gagawin dyan ng mga congressman? O eto, si Suarez, nabanas, politiko. Suarez, ay supplemental porpoise budget to fund 9 billion deficit. Yung nilipat ni Amy na 8 billion. Oh, ipapandaw nila. O saan nila naman kukunin yung pera na yan? Diba? House Deputy Speaker and Quezon Representative David Suarez is contemplating filing a measure to address the 9 billion deficit in the budget for the Pantawid Filipino Program, realigned by Senator Marcos. Oh, a supplemental budget can address the porpoise crisis created by Senator Marcos' realignment of 13 billion from the program to other social amelioration neighbors of the government that left 843,000. O, sabi nga doon, di ba, approximately 900,000. O, hindi kaya ng sikmura natin na tiisin ang 4 na milyong Pilipino na hindi nakatanggap ng kanilang pondo sa porpoise na mandato ng isang mambabatas. Hindi dapat lalong lumala ang level ng kanilang paghihirap dahil may mga buwan o taong hindi nila natanggap ang tulong na dapat sanay para sa kanila. O ayan, o kayo po na apektado nitong katarantaduhan ni Senator Amy Marcos. Tatakbo po siguro itong senator sa 2025 re-electionist. O kayo nang bahala. Mga siguro less 4 milyon ka na. Ilang po ba pa? Ilang milyon para makapasok sa top 12? Minus 4 million kung ganito man ang numbers, di ba? Ayan. Ang sabi nga ni Rex Gatchalian, 13 billion nga natanggal sa porpoise eh. O paano ibabalik yan? Di ba? O, ang sabi lang ni Suarez, now, I don't know what happened in the Senate while all of a sudden, 13 billion was slashed. Ayun ang malungkot. Hindi ko nga alam kung paano nila ilalarawan ang isang sitwasyon na ninakawan natin ng isang mahirap kasi kalimitan ang mga mayaman ang ninanakawan. Oh. Kaso lang hindi dapat ninanakawan ng mahirap kasi wala na nga silang pera. Tatanggalan pa natin sila ng dapat na matanggap. Sa palagay ko, hindi kaya ng sikmura ko yan. O tama naman. O ito ha, para sabihin ko sa inyo, batas talaga yung porpoise na yan. Suarez stressed that porpoise is not an ordinary program and was based on Porpoise Act, Republic Act number 11310. O ayan, kita nyo? Batas po yan. Kaya ikaw, Amy, you violated yung sa batas ng porpoise, kasuhan ka. Gaga ka, yaba-yabang mo eh. Managot ang dapat managot. Heads must roll. Mabuti nga sa'yo dahil sa kayabangan mo. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi porket Marcos ka, didepensahan ka. Yan, nakita mo? 843,000 or nearly 900,000 households ang hindi nakatanggap ng kanilang ayuda. 13 billion ang nilipat mo, gaga ka. Ngayon, kukuha ng supplemental budget. Isa pa to. Itong representative na ito yung umangal, si Bungalon. Supplemental budget sa porpoise, tinukuran. Ibig sabihin, ganon. Suportado ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List, Representative Raul Bungalon, ang panukalan na magpasa ng supplemental budget para mapunan ang 9 bilyong kakulangan sa Pantawid Filipino. Ayan, basta porpoise. Yun na yun. Okay daw sa kanya. Diba? Nagmadali si Tambalina para lang mapabango niya pangalan niya. Uy, ako naglipat niyan, ganito, ganyan. Yun. Pero, sa kagagahan mo, almost 4 million families ang hindi nakatanggap ng porpoise. Dapat, bayaran mo yun, Amy. Pati interest, ikaw na yun eh. Gaga ka eh. Di ba? Ngayon, yari siya. Eto na. Ito na yung kinakatakutan nating representante. Ito may paninindigan ito. Ha? Tingnan nyo. Politiko. Marcoleta, 6 probe on Amy Marcos realignment of 13 billion porpoise fund. Diari ka. 6 probe na. Gusto niya nang mag-imbestiga. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta has called for a formal investigation into the
13 billion reduction of funds for the 2023 for peace by Senator Amy Marcos, which has deprived some 846 blah blah blah. Oh. During the recent joint briefing at the House Committees on Public Accounts and Social Services, Marcoleta said the official inquiry will determine what happened to the fund which Marcos reportedly realigned to other programs of the Department of Social Welfare and Development. This is a very serious issue, Mr. Chair. Sana we should have a formal inquiry. Let us do everything possible, not only probably to identify who is or are responsible, but maybe better yung may balik sana may balik sana natin ito. O, ayan. Mabuti nga sa inyo. Ang tanong, ikaw ba, Amy, aatin dyan pag pinatawag ka? O, di ba meron silang, ano yung courtesy? Parliamentary courtesy? Yabang-yabang yan nun, no? Yung pinaiimbestagahan niya yung ano, yung PI. O, sana naman, kung gusto nila, dumalo sila, magpaliwanag sila. O ngayon, the table has turned. Yabang mo kasi. Ikaw ang walang kortesiya. O ngayon, tanong, bibigyan ka ba ng kortesiya? Nako, ginago mo sila eh. Eto, nung ginago niya sila, no, pumalpak siya. Gusto niya kasing tanggalin yung pinsan niya as speaker. Oh, kasi sabi nila, trapo yan, trapo. No? Traditional politician, bugok yan. Eh, pare-pareho naman kayo. Di ba? Pare-pareho naman kayo. Mga personal interest lang ang hanap ninyo. Tapos sa bagay, ang ahas, galit sa kapwa ahas. Di ba? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Siyempre, mawalan siya ng kita eh. Di ba? Pare-pareho lang kayo. Kaso ikaw, nagmaldita ka masyado. You went overboard. Oh, hindi mo na ginalang yung mga kapwa mo mambabatas. Tapos nung nilabasan ka ng ebidensya, ayun, tahimik ka na. Oh, nasaan si Bato? Yung kasama mong tumatawa-tawa noon. Si JB nasaan? Kaya panoorin nyo yung hearing nila dun sa akap na yun. Natawanan sila ni Bato saka ni JB. First time daw nilang marinig yun. Yung pala pumirma sila. Tapos ang depensa, hindi, kinukuha naman niya electronic. We! Ako nga, pumipirma ako ng dokumento electronic eh. Ako lang ang makaka-access nun. Ako lang ang nakakaalam ng PIN code or password. You cannot fool me, Senator Tambilina. Ang tanong ko sa iyo, Senator Tambilina, ito. Are you smarter than the fifth grader? Di ba? Tanong natin yan kay Tambalina. Are you smarter than the fifth grader? Prove it to us. Ay, nga pala, yung mga nagagalit sa tawa kong ganyan. Bala kayo sa buhay nyo. Why do I have to change? Dahil lang sa inyo. It is what it is. What you see is what you get. Mga freaking idiots naman tong mga nega na to. Bakit ko kailangan baguhin yung ano ko sa inyo? Ano ako? Hypocrite? I'm not that hypocrite. Hindi ako tulad ng ibang mga vlogger na hipokrito dyan. Diba? O nga pala, shout out po kay Sir JIL Review TV. Nako, Sir Ivan, niloko ka na naman ni Carcleya. Niyari, sabi niya ito, Tokis, panurin mo to. Lagot ka kay Sir Ivan. Diyan ko, Sir Ivan, Sir Ivan. Peace. BBM forever. And then, ano po kami niya na, alam niyo na, kapwa vlogger, hindi naman dapat mag-away, opinion sa opinion lang, pero wag i-take personally. Pero pag talagang wala talaga, tulad nung mga gunggong na mga dedeshet, mga Duterte despicable supporter, wala na yon. Mga Bian repair na yon. Itapon nyo na, isama nyo na sa mga sewer yon. Yung mga Bian repair, wala na. Clouded na mga pag-iisip niyan. Pero dito kay Sir Ivan, joke lang yan, mabait po yan si Sir Ivan, no? Pinanonood ko yan. Nagko-comment nga ako doon sa kanya eh. Shout out Sir Ivan, God bless, peace. Ayun, no, yung mga nagko-komento po na wag daw maghagik-hagik-gik. Luko-luko pala kayo. Di ba? Yung pakialaman yung ano ko sa ano, ang kunin ninyo yung thought process, mga gunggong naman tong mga itong iba, oh. Siguro mga dilaw kayo, no? Okay, maggalala.
Hindi ko pa kayo binibirang mga dilaw. Ang binibira natin dito yung mga despicable supporter ng Duterte. Kasi nananahimik ang mga dilaw eh. Pero sa 2025, ay nako, tignan natin. Di ba? O nga pala, shout out sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Ganun din po sa nagsishare ng kanilang mga blessings. Doon po sa mga kasama natin sa video premiere, no, the likes of Marie Chris Hernandez from North Carolina, si Elora sa yung kanyang Mr. Left and Right, si Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanabet, mga taga Japan, si Mami B, si Mighty Baisa, si Twiller Wilfred, si Priscilla Acepcion, Maritel T, RN 2 cents, si Danny Reynado, si Red, si Samdi, si Lulu, no? Sino pa? Si Carclay. Luka-lukang Carclay yan. Yan po, no? Yun po yung mga natatandaan ko. Ninita Umali, Nilda Arceo, no? Maraming salamat po sa inyo. Nandyan din si Ryan Lee. Minsan si Ryan Lee. May bago yun. Huwag nyo nang intindihin nyo kung natatawa ako dito, humahalak ako dito. Mga teaser po natin yung para hindi kayo mabore kayo talaga. Oh. Masyado kayong mga sensitive, masyado kayong seryoso. No? Huwag kayo masyadong seryoso, magkakaguhit-guhit kayo. Magiging kamukha nyo na si yung witch sa mga November 1st. Di ba? Oh, yan lang po mga kababayan, no? Anong masasabi nyo diyan kay Senator Tambalina? At doon po sa mungkahi ni ni Congressman Marcoleta na dapat magkaroon ng investigasyon sa madaling panahon. Ang tanong, ipapatawag nyo ba si Tambalina? At yun nga po, balak pong ponduhan ng Kamara yung inirealign na budget ni Tambalina. Hindi pa tapos eh. Yung taon, nilipat mo na. Meron ka pang 1/4, 45% utilization pa lang. Hindi po maganda yun. Hindi mo na inisip na ang purpose ay isang Republic Act 11310. Oh, Republic Act yun. Dapat binasa mo. Abogado ka nga ba? Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.